Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Deuteronomio 10, 12, 13, 17 at 18. At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo, natuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito para sa iyong ikabubuti. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Kanyang hinahatulan ng matuwid ang ulila at babaeng balo at iniibig ang mga nakikipamayan na binibigyan niya ng pagkain at kasuotan. Ang iisang Diyos. Ang Panginoong Diyos ay iisa dahil siya ay nabubukod at natatangi. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, dakila, makapangyarihan at kakilakilabot na Diyos. Siya ang buhay na Diyos, may kalooban, isipan at damdamin. Hinihingi niya na tayo ay matakot sa Kanya na ang ibig sabihin ay manalig, umasa, sumamba, gumalang, sumunod, umibig at maglingkod sa Kanya ng buong puso at buong kaluluwa. Ibinigay niya ang kanyang mga utos upang ating tuparin, hindi para tayo ay pahirapan, kundi upang ating tamasahin ang lahat ng kanyang kabutihan sa atin. Awit 34, 8-10. O inyong subukan na tingnan na mabuti ang Panginoon. Maligaya ang tao na sa kanya'y nanganganlong. O matakot kayo sa Panginoon, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon, sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti dahil siya ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pagtubos sa ating mga kasalanan. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Malaya niyang ibibigay sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak. Unang Korinto 1:4-9. Ako ay laging nagpapasalamat sa aking Diyos tungkol sa inyo dahil sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa lahat ng mga bagay ay pinayamang kayo sa Kanya sa bawat uri ng pananalita at kaalaman, kagaya ng patutuo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Kaya't kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Gaya ng lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang mga taga-Korinto ay naligtas
hindi dahil sa kanilang gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ay tinawag ng Diyos na banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Marami silang espiritual na kaloob, ngunit marami silang kapintasan at nagawang kasalanan gaya natin. Ngunit dahil ang Diyos ay mapagbiyaya, tiniyak sa kanila at sa atin na ang Diyos rin ang magpapalakas sa atin hanggang sa katapusan, dahil tayo ay tinawag niya sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Mateo 22:34 hanggang 40. Nang marinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo, ay nagtipon sila. At isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ang dakila at unang utos. Ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip ay hindi natin magagawa malibang ating pinakinggan ang kanyang salita. Ayon kay Marcos ay sinabi ng Panginoong Hesus, ang pangunahin ay pakinggan mo Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At pagkatapos ay kanyang sinabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Ang pakikinig sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng pananalig sa Kanya. Ang gawa ng pananalig sa Diyos ay pag-ibig sa Kanya. Ang tanging mahalaga ay pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kung walang pananampalataya, ay hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Ang utos ng Diyos. Kahit bihasa sa kautusan ang mga Saduseo, Pariseo at ang kanilang mga eskriba, hindi nila nasunod ang dakila at unang utos. Ito ay dahil sila ay hindi sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Hindi nila alam kaya't hindi nila pinanampalatayaan na si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Kaya't ang dakilang utos na pakinggan ang salita ng Diyos at umibig sa Kanya ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas ay nakasalig sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito ang Kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Hesukristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. At ang tumutupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at siya sa Kanya. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo.
Ang sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.